Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, ug maayong gabi sa tanan. My name is JV Asakino. I'm a recovery support specialist and I'm going to talk about recovery. Ang podcast karon, let's talk about effective strategies for overcoming addiction. Um, Importante kay ni siya no para makabalutang adunay pamaagi o adunay mga lakang no unsaon di ay nga para maka-overcome ta sa atong problema sa paggamit sa droga o pag-inom. Okay? Isa pud ni siya ka information no nga adunay paglaom sa tanan kas sa akong nasabtan ang usa ka prinsipyo sa pagpahiuli or recovery is there is hope and recovery is a reality. Kung atong lang tawon no sa mga tawo nga adunay problema sa paggamit og droga o pag-inom, so sama ra gud gihapon sa kana bitawng mura kag na-trap sa usa ka quicksand no, or kung nakita na nimo sa mga salida or sa kanang mga movie sa una no nga ang kung ang tao gani nga na-trap sa usa ka quicksand, hinay-hinay siya nga lubog sa quicksand. Ang mahitabo dayon baski kung saon niya og struggle, ang mahitabo kay malunod gid gihapon siya no. So sama sa ana nga konsepto no nga ang addiction hinay-hinay ka nga birahon diha paubos, maapektahan imong panglawas, maapektahan ang imong pamilya, maapektahan ang imong pangunahuna, maapektahan pud ang imong komunidad no, kay tungod multifactorial gid ang effect sa paggamit sa droga kay aduna may changes sa ato ang pangunahuna. I will discuss that. I will talk about the science of addiction sa ato ang mga sumusunod nga mga episodes nato no. Una lang sa tanan no, kung if wala pa mo naka-subscribe sa ato ang channel, palihog ko og subscribe para kung aduna tay mga bag-o nga mga episode sa ato ang podcast, madunggan ninyo, masabtan ninyo unsa day ang mga pamaagi ug mga estratehiya no, masabtan pud nato unsa ang mga general movements diri sa Pilipinas when it comes to addiction ug unsa ang mga movements sa recovery sa worldwide no, masabtan nato unsa day ang mga epektibo nga mga estratehiya, unsa day pang maayo nga makabuhaton di ay nato. Dili lang ni sa mga taong adunay problema sa paggamit og droga o pag-inom no. Isa pud ni ka mensahe para sa mga pamilya nga unsaon nato pagtabang sa ato ang mga loved ones no. Dili na siguro ko magdugay no para masabtan dayon nato no unsa ang mga kinahanglanon no. Sama sa akong gistorya kaganina no nga murag naata sa quicksand. Kung imong sabton na sa prinsipyo sa kung saon nimo lihok diya sa quicksand birahon jud ka, ingon ana ang addiction nga maski kung saon nimo struggle, kung saon nimo kamas sa taas, ang mahitabo dayon is kaning birahon jud ka paubos no, kay magkagrabe o kasamot man ang problema, especially if sige ta og gamit no. Una gyud sa tanan no, ang pinaka epektibo pud gyud nga strategiya no nga akong na eksperyensya ug akong natudlo pud sa uban no is like ang importansya sa pagpangayo og tabang no. Dili lalim ang pagpangayo og tabang, mismo kita nga especially if naata sa atong kaugalingon nga lisod kaayo ipangita og tabang no. And dili pud ko ka ingon siguro base pod siguro sa kultura sa atong gidak-an no nga ug kung naata sa atong kaugalingong problema maningkamot taw gatuwa unsaon nato paggawas. Pero kung atong dumdumon no, the more we struggle, the more we kuan sa mga things nga dili nato masabtan, hinahinay sa tabirahon og pailalom. So kung sa baga pa mura og magkangit-ngit na noon nga ano man ni nga nangita man ta ko pamaagi, pero di naman gyud ko gagawas niya, gakalumos naman kuan sa problema. And then makita nato nga atong bation nga dili man siguro nako problema ang paggamit sa droga, problema man siguro nako akong pamilya, problema man siguro nako akong komunidad, problema man siguro nako tanan. Pero kung atong lang taon lang gyud, kung atong lang taon sa sitwasyon, nahimo na og crutch no, mura siya og tungkod na ang paggamit sa droga, tungkod na ang paggamit sa paggamit sa alcohol or pag-inom, kay tungod na himo siya nga
nga agakan or kana bitawng crutch nato sa atong kaugalingon. That's why nga makasulti ta ang uban nga nay problema, walay problema ang akong paggamit. Like I said, since na-pull ka diha sa quicksand, no, importante kayo ang pagpangayo og tabang or makakita ta og something nga magunita nato, no. So ang pinakauna sa tanan, no, is the importance of awareness, no, nga tong lantawon nga kinahanglan gyud kaayo ta og tabang. So ang pinaka first gyud is ang pag-seek og help sa mga professional. Okay? So easy lang man kay nako og istorya, pero aduna tay daghan professional nga anda mo tabang. Okay? Ang usa ka significant nga tabang is dito sa mga healthcare professionals, no. Okay, so mga healthcare professionals like psychiatrist, no, and mga psychologists, therapists, no, ug mga addiction specialist, no, nga aduna ra pud sa ato ang mga palibot. So quick fact lang, no, diri lang sa Cagayan de Oro aduna tay mga daghan nga facilities diri nga tabang sa mga tawo nga dunay problema sa paggamit og droga. Kung ato lang storyahon diri sa Cagayan de Oro, base lang sa Cagayan de Oro, aduna tay sa atong government side na atay DOHTRC, no, sa na located na siya sa Mambatangan, and I think naa sila satellite office somewhere in Capistrano or that area, or sa NMMC, no. Okay, so sa mga private naman nga mga recovery houses, no, aduna tay pathway to recovery nga located pod sa Aluba, no, sa Ilocos Street, no. Sila pod ganatabang sa mga tawo nga adunay gusto nga magundang sa paggamit og droga. Ikatulo anatay Journey Home, no, nga located pod sa Kauswagan, no. Ang ikaupat na apod tay Cocoon Foundation, no. Diri lang na siya sa Cagayan de Oro located, no. If you are from Cagayan de Oro, na sila diri. So daghan kayo sa Cebu, sa Osamis, which is sa It Works, no, and even in Manila, Luzon area, daghan kayo tay mga recovery houses and treatment facilities, no, na siya. So importante kayo ta nga mangayo og tabang kay tungod kay adunay pamaagi, saktong pamaagi unsaon pag-maintain, no, unsaon pag-achieve og recovery ni, unsaon pagganang unsay mga strategiya na magamit nato sa ato ang pagpahiuli. Hadlok man paminawon, pero tagaan ta mo idea, no, unsa ang sulod sa treatment facility. So usa ra gyud siya kaning usa ka pasilidad nga naata diha para magtuon. Okay, importante kaayo nga matun-an nato unsaon pag-manage ato ang recovery. Okay, sama ra gud gyapon ni siya sa kung aduna tay sakit nga diabetes, hypertension, no, kailangan siya og management, o kailangan tatudluan, hatagan ta og mga skills, no, para kanang makatuon ta unsaon paglikay, makatuon ta unsaon nato pag kana bitong si tawin niya so may Bisaya ani unsaon nato pag pakgang, no, sa ato ang mga kung naaduna tay cravings, no. Ikaduha po dayon is aduna tay mga support systems, no, aduna tay mga support systems, which is natay ginatawag na 12 steps nga program. Okay, so common nahimo na ni siya og common diri sa Pilipinas ang kaning 12 steps nga fellowship diri sa Iligan, no, ay sa mainly sa Philippines, no. Daghan na ni siya nga grupo karon, kani sila usa ka support group nga ang ilaharag yung tumong is magpahiuli. Ilarg yung tumong is magtinabangay para magpahiuli. Naani siya grupo nga naga-meeting every day or every other day, nga nagatapok sila, magtinabangay sila nga dili sila makagamit o dili sila makainom, no. Ang perfect nato nga description ana is ang kanang Alcoholics Anonymous and then Narcotics Anonymous, no. So sa diri siguro sa Cagayan de Oro aduna tay 12 steps fellowship meeting diri, no, sa katedral. Dili ni siya related sa religious or dili siya religious movement.
pero na-locate siya sa cathedral because naa sila girent nga space diha. And pwede ra ka makaas sa security guard, no, nga kung gusto ka mo appeal ana nga mga fellowship. O aduna pud tay usa nga meeting, 12-step fellowship meeting sa Likuan sa Barangay 25, no, sa ilahang barangay hall na apo na diha. I will write the details kung unsa na sila diri sa ato ang section, no. Akong ibutang na siya below kung naatay schedule diha sa ato ang Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous meeting. Okay? So, powerful kayo ni siya kas lisod sad kaayong mag-inusara. Okay? So, sama sa istorya pa sa mga recovering people that I know na I alone can do it but I cannot do it alone. Okay? Kailangan ko og tabang, kailangan ko og mga suporta, no, sa mga peers ug masabtan ako unsa ilang mga kaning mga experiences, no, unsa ilang mga experiences and unsa ang ilahang mga gipangbuhat, no, para ma-maintain nila ang ilahang recovery. Okay? So sasama pud ana no nga naapod tay mga individual therapy sa ato ang mga sa mga religious sectors. Importante sad kayo na naapod tay mga therapy sa ato mga psychologists, which is really important to understand, no, kung unsay kailangan nato buhaton o kung aduna tay pag craving o sa Binisaya pa or sa binugoy pang istorya is kagaw, no. So, ang ikatulo is ang recovery needs to have a holistic approach. Dili lang sa masabta nato no nga ang paggamit dautan sa atong panglawas, no. Ang paggamit is illegal, pero ang pasabot anang holistic approaches is pwede ta makagamit or pwede ta maka-meditate, no. Okay? Pwede ta matudluan og mindfulness, even mga stress reliever as yoga and craving management. Usa sa akong, so if nakita ninyo ako ang kaning nakita ninyo akong first na ko nga episode aning podcast na talk ko about sa ako ang recovery. Isa sa akong pamaagi is physical fitness, no, para ma-clear akong mind, no, when it comes to my stress nga ginadala nako sa trabaho, sa family, even sa community, no, na importante kayo siya nga na ako'y outlet, no, nga para ako mabuhat, no, aside sa kanang pag-istorya nako sa akong mga recovering friends, no, istorya sa kanang support group, importante kay sa ko apon ang physical fitness, no. Okay? So ang importante sad kaayo no nga ani when it comes to holistic approach is find a mentor. Okay, sa 12-step programs pa na siya aduna kay sponsor, okay, pero holistically speaking, no, find a mentor in recovery that can guide you, no, sa imong progress, sa imong life. Okay, so for people who had just started, no, lisod kaayo ang stress. Okay, so number 4, no, ang stress is one of the cause of relapse, no. So stress na ka kay tungod board kay ka diha sa inyong balay, na stress ka kay di ka kabalo mo sa ino sa imong barkada, na stress ka is because the pressure sa family is there, no, to you, for you to succeed. Na ang stress sa trabaho, na ang stress sa school, no. So inana, no, importante kayong mutuon tawag sa stress management, no. So, like I said, no, importante kayo ang mga mindfulness exercise, meditation, no, which you will also learn sa sulod sa treatment facility. So, ang kanimang good nga aspeto diri sa ato ang sa ato ano when you are in recovery. So, if dili nato ma-check ang ato ang stress, dili nato ma-manage og tarong atong stress is a major factor for relapse, no. Nas daghana siya padulong nga dili na lang kakabalo nganong you are craving, nganong gusto ka mo gamit, no. So inaana, no. So ikalima po dayon is that importante kay makatuon ta og relapse prevention. Okay, so
ang relapse prevention is unsaon nato paglikay, unsa atong buhaton, okay? Unsa atong buhaton kung aduna tay sitwasyon nga kung naa na ta sa pagpahiuli nga makahuna-huna ta og paggamit, no? So makasabot ta nga unsa day ang trigger para unsa day ang trigger nga nganong makagamit ta, unsa day triggers ana, and then mga warning signs, no? Masabtan nato unsa ang mga warning signs sa atong kaugalingon nga aduna na daytay plano mag-relapse, no? Okay? So of course, no, kaning relapse is also relapse prevention is also a part diha sa mga treatment facilities. Itudlo na nila, detailed kina siya nga pagkatudlo nila, and then nya pa mo mga activities ana nga lingaw kaayo na inyong matun-an, no, when it comes to relapse prevention, because kung atong hunahon matingala tang anong gikagaw man ko karon, anong ga-crave man ko gagamit, no, because those are kaning automatic thoughts, no. Ang kanang automatic thoughts nga lami kay magamit, no, lami kayo nga iinom, yan ano, ang mahitabo is that if dili nato na siya mapugnan, ang mahitabo po dayon is that makagamit gud ta, no. Number 6 is about rebuilding relationships. So ang pinaka first gud kaayo, especially if natay families, no, for people who are in recovery, who are just starting for recovery, it's important to rebuild relationships. I remember when I started my recovery, usually in the Filipino culture is like if naagali mga gatherings, naagali mga birthdays, naagali mga fiesta, usually magtapok ang family, and then it's really hard, no, kasi my family is kanang traditional kay na mag-inom, mga ano. Gusto ko mulikay sa pag-inom, but I also wanted to enjoy the celebration diha, no. Ang akong gibuhat is dito ko magtapok sa akong auntie, so I build relationships sa ako ang mga titas, no. Malingaw kog storya sa ilaha, magbugal-bugal ko sa ilaha diha, they're talking about magsige sila og pang chika diha, so mo appeal po ko sa ilang pang storyahan diha, and I developed relationships nga wala na ko na build before, no. Okay, of course this is really important also. We're building relationships within the family, no, sa imong nuclear family, no, kay isa pud sila nga mo support sa imuha, no, sa during your hardships or challenges sa imuhang recovery. Importante lang kaayo nga you will build or you will practice or you will master communication skills, no. When it comes to giving assertive communication sa imong family, because sometimes magdiha gagikan atong stress through communication, pangit atong communication with family, so that is why ang mga cause og strain diha sa ato ang family members. And again, this is also taught sa treatment facilities if you are going to enroll in treatment facilities. Okay? So number 7, no, importante kayo ninong para sa ako importante kayo ning naay saying sa recovery nga you do recovery one day at a time. So inadlaw-adlaw lang. But it doesn't mean that you don't have a goal. Let's say, for example, my goal is to finish school. My goal is to find a job. My goal is to build a family of my own. So, importante kayo ni siya to do it one day at a time, no? And of course, do not forget to celebrate milestones. Okay? So, being sober in just one day is not easy, especially if you're just starting, no? Okay? Being sober for 1 week, for 1 month is a milestone, no. It's a milestone, no. Those are achievements, no, personal achievements nga dako kayo og impact sa imong recovery and everyday life nimo, no. So 1 day sober meaning dako kayo nga tsansa og opportunities nga naa diha sa imo. So kani siya, no, nga
nga kaning nga strategiya no nga madumduman ako importante kaayo ni, especially if you're attending a 12 steps fellowship, kay ma ma-acknowledge ang imuhang day to day nimo nga struggles and day to day nimo nga nga achievement, no. It's because naapod sila yung system nila, maghatag sila og chip if you are 1 year na. Okay, even they will clap at you when you say your sobriety time, how many days sober na ka, how many years, how many months sober na ka, no. So it's kind of rewarding that all your hard work is acknowledged, no. So number 8, so siguro kaninga strategy no nga when you are when you are able to maintain no na your recovery, it's also there is something about giving back or involving, no. So when I started my recovery, I started as volunteer, no. I started as volunteer in a treatment facility, and dili lang siya nakatabang sa uban, but it also helped me understand myself better. Because when I'm working with people who are also starting in their recovery, naka-realize po ko nga ingunani man gyud ko gasugod inaani gyud ako mga struggles pag sugod and then I begin to understand no nga by giving something that I already have in my recovery, it also keeps the things that I want to the things that nga akong na achieve through my recovery, no, by helping others, no. So okay, so also I also realized my personal realization, it's so fulfilling, no, to see also someone recover, no. I'm also happy to see someone get through their hardships, no. Makita nato nga from people who are just starting, naglisod yun kay sila, can't even sleep, they are very anxious sa treatment facilities nakita sa nako ilang mga hardships niya, muraog kanang gubot kay ilang hunahuna, gubot kay ilang itsura, pero pag abot og second month, third month, hayag na ka ilang mga itsura, and they were able to talk with their families, no. So yun na. Okay, so number 9, no, last one, when it comes to this strategy, no, it's important that you also know how to reflect. Okay, so like I said in the first nato nga step, no, when you reflect, magka-develop ka og awareness. So it's not about the people outside, it's about myself. Tanaw na ko kagalingon, no, nga to see nga unsa akong kailangan na improve sa akong kagalingon, unsa akong kailangan nga desisyon buhaton, because this also serve as self-care, no, kailangan ako buhaton para sa akong kagalingon. Okay, so ang kulang, maayo kay ta motabang sa uban, may kay ta mohatag og compassion o kanang empathy sa uban, pero sa ato ang kagalingon wala tay compassion. Okay, so karon this is the time to forgive yourself, no, and of course, no, to have a broader mindset. Okay, to look at other perspective, no. So when other people are talking, no, sometimes it's kind of overwhelming, okay, and sometimes it's kind of personal, especially if we're struggling, no, nga sometimes nga ang feeling nato is like mura ta og personal, pero come to think of it na these are the things na mga verbalization from other people nga kana bitong tingog ng tuko. Okay, so no, kanang concern sila sa atoa. I would not like to think of it na grabe lang concern sa atoa. They just don't know how to verbalize it, no. So that is why it's important to seek help from professionals, because when you're talking to them, they are non-judgmental. Okay, they know what to do. They know what are the things na kailangan nila buhaton or kailangan nila itrabaho, inubanan sa imong mga goals o gimuhang kailangan mga ma-achieve, no. Okay, so
kana gid siya ang importante kayo if you are aware kung naa ko'y self reflection, no, effective kaayo ni siya nga nagamit na ako for my own recovery. Because if you are self aware, you can do you can accept things. It's easier to accept things, and then it's easy to do actions afterwards, no. Okay, so kana siya, no, atong mga istoryahan karon. So I'm very sure that there are professionals also na naadiri karon nga naminaw, no. So if naamoy mga comments, if naamoy reaction, you can talk about it, you can add things that you know, because I know there are so many things that strategies that you know, no, so when it comes talking about when it comes to about strategies sa overcoming addiction. Kung ato lang i-summarize tanan, no, importante kayo ang pagpangayo og tabang, no. Aduna tay support system, no. Okay, holistic approaches dili lang sa patong pangunahuna, pati po panglawas og spirituhanon, no. Okay, spirituhanon doesn't mean nga it's religious. Spirituhanon means you are connected to the community, you're connected to the society, no. So stress management is important, no. So importante kayo ang stress management by doing this exercise, mindfulness, yoga, and other things. For me, jiu-jitsu works for me. It's like a mindfulness exercise for me. Mga relapse prevention, understanding what are slippery places, what are triggers, how do I overcome my cravings, so mga things like that, no. Okay, so as another one is rebuilding relationship. It's important na aduna tay mga alay sa recovery within our family, within our close friends that are not toxic, no, for us. Okay. Next is about celebrating milestones. Kung aduna tay mga milestones sa recovery, it's important to acknowledge that and take that as a perspective, no, nga aduna tay perspective nga nakalingkawas tata sa ato ang mga kalisod, no. Okay, so next is about giving back to the community, giving back, serving other people. It really helped, no, when I started my recovery, like I said. So it really helped me a lot to gain a lot of perspective on what to do. Okay, and lastly, it's about self-reflection, no, and self-care. Also nga kung aduna ko'y awareness, no, it's easy to accept if I am aware. Pareharagod na sa aduna ko'y if na ko'y hugaw sa akong naong karon, if dili ko manamin, di man ko makakita, wala ko'y dili na kong ma-accept, and then dili na ko malimpyuhan. So sama ra gud gihapon ana, no. Okay, so again, no, thank you for listening, no. Short kayo ato ang ato ang podcast karon, but I hope this helped you. Okay, if you have any questions, please feel free to message me or or comment na ato ang comment section, no, para matubang nato, ma-address nato ang inyong panginahanglan, no. And I encourage you guys to, if you know someone, if you know families, if you know friends, no, that needs ideas and perspective about recovery, please let them listen to our podcast. Maybe I can help you out, guys. So makatabang talk ko sa inyo, ha, sa inyong mga panginahanglan when it talks about recovery. Okay, so sako lang, no, when you talk about addiction, no, when you're in this sinkhole, it's not yet over. Kanara gyud akong maistorya nga dili pa ulahi tanan, no. Even if we are in the severe stage, no, I believe nga dili pa gyud ulahi tanan. Aduna gyud mga tabang, sakto nga tabang nga pwede nato nga mabuhat, no, na kay sometimes dili lang nato nga makita kay tungod sa overwhelming na kaya ato mga emotions, overwhelming kayo ang ato mga challenges when we are using, no. But aduna pag-asa. Remember that recovery springs from hope, no, and recovery is possible. Tinuod kay na nga posible gyud na siya. And if you haven't listened to my first, no, nga podcast, I talked about my personal recovery. If you want to listen about that, no.
Okay? So, I hope you got something from me na sa ako karong adlaw, no? And mapasalamaton kay ko nga aduna mo diri, na mo diri nga naminaw, and then hopefully kung naamoy mga kaila, mga kuan nga maka manginahanglan utabang, no? So feel free to message me, no? Ana lang siya. Okay, so again, no, this is JV Aquino, your recovery support specialist. We'll talk about recovery. Okay? Thank you. See you next podcast.